Ubo ay painuman, budburan po natin. So halimbawa, guntingin ko natin sa gitna yung vitamin C halimbawa, tapos ibudbud sa pagkain po nila. No? Nakakatulong po pala na mabawasan ang kanilang pag-ubo. No? Kaya maganda mga kaibigan, no? Pag nakikita natin sa mga YouTube, yun ay sharing of talents. No? So isa yan, no? Kasi sabi ko po kanina na ang ating pag-share o ating pagbigay ay hindi po lamang sa tinatawag natin na ating pera, no? Kundi ito ay sa ating mga talent, no? So di ba napakaganda? So hindi tayo pwedeng magsabi na wala akong maibigay. Di ba? Dahil ano siya, yung ating talent, pwede yung ating panahon, no? So mayroon din namang kwan mga kaibigan, no? Mayroong isang mangangaral na nagsabi, halimbawa, pupunta tayo sa ating tito o tita, no? Lalong-lalo na tayo dito sa syudad, sa Metro Manila, pinupuntahan ng ating mga kamag-anak na galing po sa ating pinanggalingan. So, ganun halimbawa, ang sabi ng isang mangangaral, sabi niya halimbawa, nakatira kayo kay tita at tito mo. So, dapat mag-share din tayo. So, ano po ang i-share natin, no? So, siyempre, no? Kahit sa pagtitipid, sa paggamit ng tubig, isa yan sa mga sharing natin. Isa sa mga pwede natin ibigay sa ating tito at tita ay ang sinasabi na, kahit paggamit na ng toothpaste, no? So, di ba, halimbawa, yung tita at tito natin, minsan nakatingin na, halimbawa, kukuha tayo ng toothpaste, mag-toothbrush tayo. So, kung anong haba ng ating toothbrush, doon ang haba din yung binubuga ng toothpaste doon sa ating toothbrush. So, kaya ang sabi ng isang mangangaral, dapat isipin natin na nasa atin. No? Isipin din natin ang gastos ng tita at tito natin. So, halimbawa, ang budget nila ay 500 a day. No? Halimbawa lang po. Tapos, of course, dahil mayroon silang bisita, halimbawa dalawa, siyempre maging 600 na yun dahil 50 pesos every. So, maliit na budget yan, parang sample lang siya. No? So, gano'n, no? Kaya yung ating pagtipid sa tubig, yung ating pagtipid sa toothpaste. So, ibig sabihin ay yung tamang-tama ng pagtipid sa ating tinatawag natin na pangligo natin, sabon panligo at sa ating mga shampoo. No? Isa sa mga yan, no? Tapos, isa pa na pwede nating ibigay sa ating tito at tita ay siyempre pagserbisyo, no? So halimbawa ang pagsaing natin ay nagbibigay na rin po tayo, no? Instead na si tita ang hugas o kaya magluto ng ulam, magsaing, tayo na po ng mga bisita, no? 'Di ba? Kasi nadaanan din natin maging bisita. So yan, tiyaga. Yan ay tiyaga at pagtitiis para makatulong tayo. Serbisyo, no? So ibig sabihin niya na buong puso nating paglingkuran ang ating tito at tita upang sila rin ay makabahagi ng ating abilidad. Tapos, no, kung halimbawa magaling ka, no, so mga assignment na kanyang iyong mga pinsan pwede mong gawin. So isa yan sa mga pagbibigay, no? So instead na ikaw ay magpa-kuya-kuya ko, sabi mo, pinsan, baka may assignment ka dyan, baka kaya kong sagutin. Kasi ngayon, 'di ba, uso na yung tinatawag natin na kuwana, no? Kasi dahil sa init, 'di ba? Dahil sa init walang klase. Kaya ginawa natin na asynchronous, ginawa ng DepEd na asynchronous. Ibig sabihin niya pwede na mag-module, pwede mag-online, pwede ang test paper ng bata ay dalhin sa bahay at sagutan, no? So ibig sabihin, may advantages din po dahil ang mga mami at daddy ay nakare-review, ang matita at tita ay nakakapag-review, no? So dahil doon sa ginagawa. So yan, no? So mga kaibigan, ang ating pagbibigay sa ating kapwa ay hindi lamang pera, ating abilidad, ating panahon, at ating talent. At pagminsan-minsan pa, ang pinakamaganda rin na ibigay natin sa ating kapwa mga kaibigan ay ang pag-unawa, di ba? So, isipin natin, no? Kasi nakalagay dyan sa Philippians 4:8. So, isipin natin kung ano ang pinakamaganda. Isipin natin what is right,
kung ano ang tama, what is pure, no? So, ganun yan talaga, no? Kasi minsan, kung unawain natin ang ating kapwa, halimbawa, no? Wala namang nakapag-unawa sa kanya, kundi ikaw lang, kundi malaking pagpapala yun. Malaking blessing sa kanya, no? Kasi minsan, halimbawa,